kuwento ko lang mga kapatid yung kung gaano naging mabuti ang Panginoon na hindi niya kami pinabayaan sa experience na yun. At nung sinundo nga namin yung nanay ko dun sa may Pamplona na kasi, hinatid siya nung kapatid ko gamit yung tricycle. So, bago pa man nag-message yung hipag ko ay nag nakapag-decide na kami mag-asawa na sunduin na sila kasi nga, naawa na ako dun sa nanay ko kasi umiiyak na daw. So, nung nandun na kami sa may Pamplona, nakita ko yung itsura ng nanay ko. Hindi ko na lang sa kanya pinaparamdam yung parang awang-awa ako sa kanya kasi andun yung grabe yung iyak niya sa sakit. Di ko alam kung ano yung nararamdaman niya, sumasabay pa yung pagsusuka niya. So, naisakay na siya sa L3. Habang nagbibiyahe kami, nandun kami sa may likuran ng nanay ko. Si Brother Jeric lang yung nandun sa may unahan, nagda-drive. Ah, Iyak ng iyak yung nanay ko, di ko na parang namimilipit na siya, nahirapan siyang lumakad sa sakit. So ako, niyakap ko siya, gusto ko siyang pakalmahin. Kinakausap ko siya, sabi ko, "Nay, mabuti ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan." So, nung habang nagda-drive, ah, awang-awa ako sa nanay ko, umiiyak siya. Niyakap ko yung nanay ko, tinatawag ko ang Panginoon. Sabi ko, "Gabayan mo kami, Panginoon." Di ko alam kung ano yung mangyayari sa nanay ko, pero, nandun yung nag-decide ako umawit ng worship song sa Panginoon para mapakalma ko yung nanay ko at biyaya ng Panginoon, nandun kumalma naman siya pero andun pa rin yung pagsakit. Nag-iisip na nga ako nun na ano kaya't sa BMC na. Nagtatanong ako nun sa Panginoon, "Ano kaya Panginoon ang magandang desisyon, sa BMC na namin 'to?" Kasi parang ER na yung ano niya kasi nga hindi na niya daw kaya, siya naman yung nanay ko ang nakakaramdam. So, pero may kaisipan na dumating na kung sa BMC naisip ko mas mahihirapan kami kasi sa pagbisita, sa pagpapalit ng pagbabantay namin, malayo yung biyahe. So, kinausap ko yung nanay ko, "Konting tiis na lang, Nay, kasi do'n tayo sa may RMC, do'n sa Iriga." So, pagdating namin do'n, nakiusap ako do'n sa ano kung puwedeng ER na kasi hindi na makalakad sa sobrang sakit, nando'n pa yung pagsusuka niya, nanginginig siya, naninigas na yung mga kamay niya. Ah, Biyaya ng Panginoon pagpunta namin do'n kinuhaan agad siya ng dugo, ng mga test niya, nilagyan siya agad ng suwero. So nung nandun na kami, pinapakalma ko pa din siya kasi nga iyak pa din siya ng iyak, sabi ko baka ma-dehydrate na. At nung kinaumagahan mga kapatid, ano na kasi yun, 12 na kami nakaalis nun sa bahay. So nakarating kami sa Naga, nakita ko 4:00 na-admit siya dun. So pagdating dun, kinabukasan dumating yung doktor ni nanay, nandun na pala yung result ng dugo niya. So sabi niya, "Yung nanay mo meron nakitaan ko ng palya sa kidney." Pero ta's parang naano ako, sabi ko, "Ha, kidney?" Parang parang kumbinsido ako dun kasi yung nag-research na ako kasi mataas din yung creatinine daw dun sa findings dun sa Tagkawayan. Dun sana siya admit kaso hindi na niya kaya kasi wala pa yung doktor, matagal pa yung schedule dumating kaya nag-decide kami na dito na sa may Iriga. So 'pag ano nun mga kapatid, nung unang gabi namin dun, nung unang gabi, Sabado ng gabi na nun. Do'n ko naranasan yung struggle, maging ako grabe din yung struggle ko kasi yun yung unang pagkakataon ko na magbantay ng pasyente sa ospital, lalo't nanay ko pa. So, do'n sa magdamag na yun, do'n halos magdamag na trigger yung sakit ng nanay ko. Medyo nag-aalangan pa ako no'n na sabi ko, "Paano ba ako nito makakapanalangin?" Kasi public kasi yung mga kapatid, so madami kami dun sa room na yon, iba't ibang sakit, limang limang bed, so plus pa yung mga nagbabantay. So dun sa unang panalangin ko, pumunta ako dun sa may sulok kasi hinahanap ko ang Panginoon. Sabi ko, "Lord, tulungan mo po ang mama ko na 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 maalwan yung sakit niya." At pagdating po nung ano, hindi pa rin hanggang sa nung maingay yung paligid kasi kaya parang sabi ko, "Ang hirap manalangin dito, ganito pala dito, ang hirap." May katabi pa kaming parang naghihingalo, so sama-sama na yung struggle. Tapos nung pagdating ng 3:00,
iyak pa rin ng iyak yung nanay ko, hinahawakan ko na yung kamay at maya-maya pumipikit ako, hinahanap ko ulit ang Panginoon hanggang sa may pangungusap na mag-play ka ng worship song. 3:00 na nun mga kapatid, nung nagpe-play ako ng worship song, habang nakikinig, ngayon manalangin ka. Nakita ko din yung paligid ko tahimik na, tulog na yung mga kasama namin. So, dun sa pananalangin ko, nagsisimula pa lang ako, nararamdaman ko na yung presensya ng Panginoon sa oras na yon. At sabi ko sa nanay ko, "Nay, manalangin tayo." Tapos, after nun, hindi ko alam kung gaano kahaba yung panalangin ko at nung una nga nag-aalangan pa ako kasi baka makaistorbo ako dun sa mga pasyente. At pagmulat ko ng mga mata ko kapatid, yung mama ko nakahiga, tulog. So, grabe yung pasasalamat ko sa Panginoon kasi yung oras na yon, yung mga oras na yon ay kumalma na yung pakiramdam ng mama ko kahit ilang oras, natigil na din yung pagsusuka niya. So, pag pag ano ko nga, pagtayo ko kasi nakaluhod ako dun sa may ano, pagtingin ko nagulat pa ako kasi merong nagising pala na matanda. Akala ko magagalit sa akin kasi kaistorbo ako, pero nireplyan niya ako ng ngiti. So, nandun yung kapayapaan sa puso ko, kaya salamat Panginoon. At nung kinaumagahan, ni-report ko po dun sa doktor sa nangyari at dun po nag-decide yung doktor na i-ultrasound yung nanay ko kung ano yung nasa ano niya. At sabi ko meron naman akong bagong idudulog sa Panginoon, pero naniniwala ako na siya yung Diyos na manggagamot. At salamat sa Panginoon at nag-message nga po ako nung kay Pastor Ryan, nanghingi ako ng prayer request at salamat sapagkat bagamat di pa ako naghihingi ay nandun na yung naipanalangin na niya. Salamat sa Panginoon at nung habang nag-aantay po kami ng result ng ultrasound, nagki-claim na ako dun sa ospital. Sabi ko, "Salamat Panginoon kung ano man yung result nung hindi pa rin magbabago yung pasasalamat ko at papuri ko sa'yo." So, nung Monday po kasi siya in-ultrasound. So, iniisip ko pa, sana makalabas na kami kasi yung pamangkin ko may pasok na, wala akong magiging kapalitan. Tuesday na siya may pasok. At yung doktor, maigi na lang, dumating siya maaga nung Tuesday. So, hawak-hawak na niya yung result. Sabi niya, "Oh, clear naman pala lahat, pwede na siyang makalabas." Sabi ko, "Praise God, purihin ka Panginoon." At nung nakalabas na kami mga kapatid at nagpapasalamat ako sa Panginoon, naging smooth yung paglabas namin doon at yun lamang po mga kapatid. At sa Diyos ko po ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat.